Dito na ako hinto. Bengi na, be. Tama na. No overnight parking. Ano yun? Pwede ba yun? Baka yung mga kotse. Ewan ko lang ha. Tingnan natin. Ano nakalagay dito? Ito may sign, no? Do not dump. Ah, okay lang. Or no pet allowed. Ayos na. Ayos na tayo dito, man. Grabe, pagod rin ako dun ah. Isang mabilis na post trip muna bago tayo magpahinga, men. Aray ko. Ay, ay. Ayos naman tayo dito, no? Walang leak. Grabe, sumakit yung kamay ko dun ah. Ito ay ang Mississippi, men. Ayos naman, walang problema. Log 2 na tayo, men. Pagoda na. Ang mangyayari, 6:20 ng umaga ako alis. Pero dito, local time, 5:20 yun. Ganda dito, men. Mississippi, Mississippi. Pagpahinga rin sa wakas. Lock natin ang pintuan. So, paano ba to, men? Ay, log 2 muna tayo. Aray ko. Uy! Anyway, salamat sa inyong lahat and Kaloy signing off. Peace. Yun o, ito ay Biyernes, men. 4th of July 2025. So, sa lahat ng nanonood nito, no, na mga kano, mapapuro man o kalahati, may the 4th be with you, man. Yun, holiday. Pero, walang problema. Hindi tayo matitenga dito ng buong weekend. Dahil, pauwi na nga tayo, di ba? Grabe. Nakapag-vlog ba ako kagabi? Hindi yata. Dito nga ako natulog sa... Ay, oo, na-vlog ko to. Rest area dito sa Mississippi. So, naging maayos ang ating tulog, men. Panalo. Bawing-bawi. Ganda ang panahon. So, kahit na... Anong tawag dito? Kahit na... Medyo madilim pa. Kaya kanina, check ko na yung brake lights ko tsaka yung turn signals. And okay naman. Walang problema. Iniikutan ko lang to for leaks. Masyes ya, abe. Masyes. Oh. Ano ba to? Siguro mga 17 hours pa, men. Papunta ng yard. Ayos lang. Ganda ng Peterbilt na to. Bagong-bago. Ito yung bagong model ng ano eh. Peterbilt. 2024 model yata yun. Ayos na ang ating truck, man. Pwede na tayo pumasok sa loob. Pero ang weather pala natin ngayon ay 77 Fahrenheit. O siguro mga 24, 23 Celsius, ganun. Wow, naging weatherman bigla. Ano kakaloy, reporter? Pero anyway, ang ganda ng panahon, man. Di na ako naka-AC. Panalo. Ayos namin. Pwede na tayong gumora. Pero bago tayo umalis, cheers muna tayo, no? Para sa araw ng kalayaan ng Mirica. Cheers!
Ayos na. Sarap. Net na Takpan natin, baka tapon to eh. Let's go! Ano ba to? Ang pangalan pala ng rest area na to ay Hernando. Dito sa DeSoto County ng Mississippi. Ayos na. Yun. So, syempre, magkapasalamat tayo dito sa Hernando Rest Area. Maraming salamat sa maayos, ligtas at mapayapang stay mo, men. Stay ko pala. Stay mo. Till next time. Ayos na. Sumikip yung seatbelt ko ah. Bakit? Yan. Sarap ng hangin, oh. Panalo, ah. Hamsin. Sa mga tropa nating nanonood na to na kano, dahan-dahan kayo sa pag-celebrate, men. Ay, putik, natapon yung kape. Ano ba yan? May takip na nga eh. Kaya pala hinawakan ko muna. Bayan. So dito muna kayo sa Codley, men. So alas 6 ng umaga ngayon dito. At sa Toronto ay alas 7. So ano sila dito? Behind ng isang oras kumpara sa Toronto. Ang tawag yata nila sa time zone nila ay Central Standard Time. Kung hindi ako nagkakamali. So, matagal-tagal na biyahe pa to, men. Hindi pa ako makakaabot sa Canada ngayon. Kasi 17-18 hours pa to eh. Baka bukas na ako makakauwi, Sabado, men. Bukas ng umaga. Ayos lang kasi sa Miyerkules pa naman ang deliver nito. Tapon yung kape natin ah. Hindi naman tumapon, tumalsik-talsik lang. Pero ayos naman. Sarap. Kape tayo, man. Yung iba siguro, beer na ang iniinom o alak. Gabi na dyan sa Pilipinas eh. Magal na to ah. Unahan natin to, man. O kung kailan mo gustong unahan, tsaka bibilis. Ba naman to. Mahusay itong mga to eh. Uunahan ko na sana, kaso bigla siyang bumilis eh. Alam mo yung parang sabay pa kaming tumapak sa pedal. O ngayon, babagal. Wala. Come on, man. Maintain your speed. Wala sigurong cruise control to. $17 miles ang Memphis. Hindi naman tayo pupunta sa Memphis. Lalagpasan natin yun. $69 South, $269 North. So, 55 lang tayo. Tutumbukin naman natin ngayon, men, ay 57. Interstate 57. 40 East, papunta ng Nashville, Tennessee. So, katabi ng Mississippi ang Tennessee. Ayan na ang araw. Hindi pa naman siya masyadong nakakasilaw. Pero kung nakatapat ka dyan, men, nakakasilaw yan. Buti pa norte tayo. Scala, men. Bukas yata ang scale. Sana bigyan tayo ng bypass. Bypass natin to pagka meron tayong signal. Bukas nga siya. Pag kulay puti ang sulat, open. Pagka kulay pula, closed. Yun lang ang pagkakaalam ko, no?
Yung iba naman, puti ang closed, green ang open. Iba-iba eh, depende sa state. So ito, naka-bypass tayo, men. Hindi na tayo papasok dyan kahit nakabukas. Ito ang bypass, no? Oo, sarado. So dito sa Tennessee, sa Mississippi, kulay puti, ang closed, pagkakulay green, open. Okay. Actually, kulay yellow yan eh. So, kulay puti siguro yung open. Sa Canada naman, flashing lights, no? Meron ding ibang states na flashing lights yung ginagamit nila. Diyan na siya natulog, oh. Ayos ah. Suwabe lang ang drive natin ito, men. Takbong prente lang. Sarap ng tulog ko kagabi, ah. So, natulog ako nang umaandar yung makina natin, men. Kasi nung pagparada natin kagabi, parang init. 84 Fahrenheit o siguro mga 29 Celsius yun o 28. Grabe, nagising ako alas 4 na yata yun. O alas 3 pala, alas 3 ng madaling araw. Papatayin ko sana yung makina kaso biglang nag-warning yung dashboard na DPF warm-up is about to start. Parang ganon. So, hindi ko mapatay yung makina kasi mag-warm up nga yung DPF. Oh, 2 lanes, naging 4 lanes, oh. Panalo. Dito lang tayo. Dito lang tayo sa right lane. 5 lanes pa nga. So, yun, hindi ko nga napatay nung alas 3 na yun, alas 3. Sayang, oh. Nakapagpahinga sana. So, ang ginawa ko, yung alarm ko na 5 o'clock. Kasi 5:20 yung ika-10 oras ng sleeper natin. 5 o'clock, nung bumangon ako, tsaka ako pinatay yung makina natin. Para kahit paano makapagpahinga kahit konti. Dito nga tayo sa right lane. Mismo. Oh, Uncle Sam wants you to drive sober. Okay. Oh, ang ganda. Walang traffic siguro ngayon, men. Tamo, luwag ng kalsada, oh. Dahil walang pasok ang mga tao. Mamaya siguro magkaka-traffic to kapag pupunta sila sa mga tropa, mag-groceries, gano'n. Bibili lang alak, mga wasalak. Mamaya pa traffic to. Pero ang luwag ng kalsada. Parang ganito yung pandemic, men. Nung unang bugso ng mga lockdown, halos ganito. Pero mas konti pa dito yung lockdown. Ayan yung welcome sign ng Tennessee. Papasahin natin. Tennessee, the volunteer state welcomes you. Yun, no? So sa lahat ng mga nanonood nito, no? Welcome sa ating lahat dito sa Tennessee, the volunteer state, USA, man! Hey, may gusto akong kanta. So, ewan ko, pakinggan nyo, no? Pakinggan nyo yung sasabihin kong kanta. Ang title niya ay Tennessee Orange. Na ginawa ni Megan Maroney, parang gano'n. Talagang siya, maganda yung kanta na yun. Galing siya ng Georgia. Yung kwento niya sa, over 13.6, bawal ang mga trucks na over 13.6 ang height. 13 feet and 6 inch. So, bawal sila sa Interstate 55. Anyway, yung kanta na yon, yung Tennessee Orange, parang ang istorya niya taga-Georgia siya, tapos nagkaroon siya ng lalaki na kilala niya, na taga-Tennessee. So, nag-move in siya sa Tennessee. And yun. Sabi niya, I'm wearing Tennessee Orange forever. Try niyo pakinggan yun, maganda yung kanta na yon. Kung mahilig lang kayo sa country music. Pero syempre, ang pinaka gusto kong country musician, wala nang iba kundi si Lainey Wilson. Nung pasikat pa lang siya, talagang sinusubaybayan ko na siya hanggang sa sumikat na siya. Iba yung pinagdaanan niya, men. May higit 10 taon yung paglalagari niya bago siya sumikat. Deserving naman siya sa kung ano man yung tinatamasa niya ngayon.
Siyempre, rest in peace kay Toby Keith. Yun talaga yung pinaka-favorite ko sa lahat, men. Meron naman akong gustong kanta ni Toby Keith. Pakinggan nyo po. So, mag-slow down tayo dahil ang trucks ay 55 lang. We have to use the right 2 lanes. So, dito tayo. Yung pinaka-gusto kong kanta naman ni Toby Keith, ito, search nyo lang. American Soldier, courtesy of the Red, White, and Blue. Tsaka yung Beer for My Horses. Yung kanta na Beer for My Horses, kasama naman niya doon si Willie Nelson. Yung isang legend sa country music. Pero bakit country music ang pinag-uusapan natin? Hindi kasi nandito po tayo sa Tennessee. Talagang alam nila or alam ng lahat ng musicians ang pinaka-roots ng country music ay sa Nashville, Tennessee. Kung di po ako nagkakamali. So, tutumbukin natin ngayon ay 57, pero dito pa rin tayo sa 55. Titingnan natin kung magbabago na to, no? Meron ako nakikitang signage. Ano na to? 246 or 240? Wala namang 246 eh. Yung Little Rock na yan, papunta ng Arkansas. So, siguro west and east tong 240 na to. Ito na ang mga split. Let's pay attention. So, dito tayo sa kaliwa, men. Nakita ko na, St. Louis. Oh, 240 East, 240 North. So, dito tayo sa St. Louis. Interstate 55, northbound. So, papunta ng east yung Nashville, papunta ng west yung Little Rock, Arkansas. So, dito tayo sa left lane, man. Bakit meron 240 East tapos 240 North? Siguro pa ganun, no? Pa letter L, yung freeway na yun. Okay, slow down. There's a curve ahead. 45 miles. Yung recommended speed ng curve na to. So, para sa kotse yan, no? Yung ganyang kulay yellow na sign para sa kotse. So, bagalan pa natin kaysa sa 45. Kurbada yan, no? Ayan ang pinakaayaw mo mangyari sa'yo bilang tanker, man. Or bilang, trucker. Eh, yung mag-roll over. Parang si Bantay lang. Bantay, roll over! Ow! Ow! Tapos gugulong. Hindi, masaklap sa karanasan yun kapag nag-roll over ka, man. Unang-una yung truck mo, sira. Pangalawa, yung cargo mo, sira. So, ang dami mong gastos. Although may insurance naman yung truck and yung cargo. Pero kahit na. Kaya kapag curve o kurbada, dahan-dahan lang, men. Ano to, 55? Dito tayo sa kaliwa kasi exit only. 55 pa dito. 55 pa rin siguro dito kasi galing tayo sa 55. Dito pa rin tayo sa St. Louis. St. Louis. Sa 55 North. Naalala ko na, Itong 55 na to, magpapa 57 tayo kapag lumagpas na tayo sa Matthews, Missouri. So, madalit salita, ang susunod na state mula dito sa Tennessee ay Missouri. Pero tingin ko, madadaanan natin yung Arkansas. Hindi ko alam, hindi ko pa sigurado, no? Pero parang dadaan tayo ng Arkansas kahit konti. Tama, dadaan tayo. Naalala ko, vinlog ko yun, men. Diba, yung natulog tayo dyan sa may, truck stop yun? Sa Arkansas yun, men. Nakalimutan ko, Letter P nagsisimula, Basta, napanood nyo yun, video na yun. Yung may problema ako sa windshield, yung parang sinasabi ko na masyadong maraming bugs, yun, sa Arkansas yun, Dadaan tayo doon sa truck stop na yun. So, biglang naalala, no? Anyway, ang susunod sa Tennessee ay Arkansas, and then Arkansas to Missouri, and then from Matthews, Missouri, doon na tayo magpapa 57, papunta ng Illinois, and then sunod-sunod na yun, sa 70, sa Indiana, and then Ohio, and then Michigan, and then Canada. Daming debris, 45 naman ngayon. Ano to? 45? Kasi corporate limit na to, men. Or city limit. Mababa naman ang tulay na to.
Patay na natin ang ating headlights. Ito na yung araw, men. National Civil Rights Museum. Ayos yun ah. Baka nandun si MLK, si Martin Luther King. Okay, 45 miles curve. Titingnan natin yung both sides ng ating sasakyan kasi baka mamaya biglang hindi pala mag-i-exit, biglang mangkakat. Ayun, mayroon pang cargo train, no? Ayos ah. Doon nagsisimula yung train, ang haba niyan. Mahirap kaya ang trabaho ng isang train operator. I can only imagine. Ganda ng tulay na to ah. Ano kayang river to? Siguro Mississippi River to. Tingin ko lang, no? Ang laki, ang lapad eh. Walang nakalagay. Usually merong nakalagay na signage. Dalawang tulay, no? Isa dyan, isa dito. Pang Riles. Diyan dadaan yung tren. Galing naman, Riles yan eh, oh. Galing naman ang tren, merong sariling tulay. Talagang pinagkagastosan nila, no? Manep. Hindi nakalagay ko anong river yon. River Maya. Bilis mo naman, boy! Bagay, mag-aangka lang naman eh. FedEx. Ito na, men. Nakita ko na yung sign ng Arkansas. Ito na, basahin natin. Welcome to Arkansas, the natural state. Buckle up for safety. Yun, no? Ang bilis lang natin sa Tennessee, no? Ilang minuto lang. Wala pang 10 minutes or 20 minutes. Anyway, sa inyong lahat na nanonood ng video na to, men. Welcome sa ating lahat dito sa Arkansas, the natural state. USA, man! Hey! Merong scale. Open, man. Slow down. So, susundan natin yung tawag dyan. Overhead signals. Papasok ba tayo o mag-bypass? Ba naman yan? Pasok nga. Di pasok tayo. Really, man? Come on. Dala-dalawa yung timbangan, ano? Ikaw ang mamimili niyan. Bakit tayo hindi pinag-bypass? So, hihinto tayo bago tayo sasampan ng scale. And then, diretso. Go. Parang ano to eh. Welcome center or port of entry na tinatawag. Delay tayo dun ah. Ayan, ayos lang. Aray ko, copy natin. West Memphis, Arkansas.
Dito tayo sa West Memphis, Arkansas ngayon, men. Ayos na. Ganda ng tanawin, no? Grabe. Meron pang morning fog na tinatawag, no? Or morning dew. Yan yung mga dew galing sa halaman, yun, no? Amoy halaman nga, men. So, paano ba to? Mag-refuel ako mamaya sa... Saan ba yun? Sa Matthews, Missouri. Yun yung isa sa pinakahuling truck stop bago tayo papasok ng Interstate 57. So, doon tayo mag-refuel and cut natin to pagdating natin doon, men, para magkarga tayo ng fuel. Gawin natin yan.